Hello po sa lahat po ng mga fans at supporters ni Miss Catherine Bernardo. Abay, another updates tayo for today's video. Dahil talaga namang marami pong mga revelasyon at pag-amin na ginawa itong si Miss Catherine patungkol po sa paglagay nito sa tahimik, yung kayang masayang love life, and all. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Dahil muli na naman pong naging sentro ng usapan sa mundo ng showbiz si Catherine Bernardo matapos lumabas ang mga balitang tila bukas na umano siya sa posibilidad ng pagpapakasal balang araw. So ibig sabihin, nagbago na pala yung isip ni Miss Catherine with regards to marry someone, 'di ba? Para sa maraming fans, malaking pagbabago ito sa pananaw ng aktres, lalo na't matapos ang matinding pinagdadaanan niya sa kanyang personal na buhay nitong mga nakaraang taon. Ayon po sa mga ulat at entertainment discussion, tila mas mature at mas malinaw na ngayon ang pananaw ni Catherine tungkol sa love life, commitment at future family plans. Marami ang nagsasabing kitang-kita di umano ang nagsasabing ang pagbabago ng aktres matapos ang kanyang breakup kay Daniel Padilla. No? At sinasabi din po dito na parang ang dami na pong mga changes na ini-embrace ang isang Catherine Bernardo. So, matapos mahigpit na isang dekadang relasyon na naging emosyonal para sa maraming Katniel fans ang kanilang paghiwalay. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila natutunan ni Catherine kung paano muling buuin ang kanyang sarili at mas kilalaning kanyang personal na pangarap. Sa ngayon, mas confident, independent at open-minded umano pagdating sa usapin ng pag-ibig at pag-aasawa. Kasi dati parang pag tinatanong siya kung mag-aasawa na siya, lagi niyang sinasabi is parang naa-atras yung mga yung mga age, 'di ba, kung kailan siya mag-aasawa. At ayon sa ilang entertainment reports, mas naging vocal na si Catherine tungkol sa kanyang desire na magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Hindi man siya nagmamadali, inamin umano ng aktres na isa pa rin siyang kanyang ultimate dreams ang makapag-asawa sa tamang panahon sa tamang tao. Dahil para sa kanya at para sa kanyang mga tagahanga na nakakatuwang makita ang bagong chapter ng buhay ng aktres. Marami nagsasabing tila mas masaya at mas relax na ngayon si Catherine kumpara noong mga nakaraang taon. Ayon pa sa ilang fans, ramdam umano nila ang pagiging emotionally stronger ng aktres matapos ang kanyang pinagdaan ng heartbreaks. Kasabay ng mga usaping ito ay ang patuloy na intriga tungkol sa umano'y closeness niya kay Mark Alcala. Sa mga nakaraang buwan, ilang beses nang namataang magkasama ang dalawa sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Thailand. Nag-viral pa noon ang mga larawan at video nila habang sila po ay magkasamang naglalangkad sa Bangkok. Bagamat wala pa pong direkta na kumpirmasyon mula kina Catherine at Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, maraming netizen ang naniniwalang may espesyal nang namamagitan sa dalawa. Ang ilan pa nga ay nagsasabing tila soft launch ng umano ito ng bagong love life ng aktres. Dagdag pa rito, naging usap-usapan din online ang maikling sagot ni Catherine nang tanungin siya tungkol sa kanilang love life kamakailan. Sa isang event, tinanong siya ng fan kung kumusta na ang kanyang romantic relationship life at simpleng sagot niya na okay naman, na talaga namang habang siya'y nakangiti. Ngunit para sa maraming fans, sapat na raw yun upang masabing masaya at maayos ang kanyang estado ngayon. Sa social media kasi marami ang kinikilig sa posibilidad na muli nang umibig si Catherine matapos ang kanyang breakups. Ngunit hindi rin naniniwala ang mga kritisismo na opinion mula sa netizen, lalo na kaugnay sa umano'y relasyon nila ni Mayor Mark Alcala. Sa Reddit at iba pang online forums, naging mainit na discussion ng umano'y bagong relasyon ng aktres. May ilang netizen ang supportive at nagsasabing deserve ni Catherine ang maging masaya muli matapos ang matagal na relasyon noon. Ngunit mayroon din mga kritiko na kumi-question sa kanyang personal na desisyon. May ilan ding netizen na nagsasabing tila nagbago na umano ang image ng isang Catherine nitong mga nakaraang buwan. Ang iba'y pumuri sa kanyang pagiging independent at pagiging open sa bagong yugto ng kanyang buhay. Habang ang ilan naman ay nagsasabing mas gusto nila na ang yung dating image ng aktres noong panahon ng Katniel. Ano ba yan? Ayan ang pangit sa mga artista, parang pati yung magiging mararamdaman nila, pati yung dapat na ikilos nila at pagkatao nila dapat sinasabi at parang kayo pa rin yung magde-decide. My God.
Hindi rin may kakailan na isa si Catherine Bernardo sa pinakamalaking artista sa kanyang henerasyon. Mula sa kanyang pagsisimula bilang child actress hanggang sa pagiging box office queen, napakarami na niyang napatunayan ng tagumpay sa industriya. Sa katunayan nga, patuloy pa rin ang kanyang mga projects sa telebisyon, pelikula at endorsement at digital platform. At isa rin siya sa mga artistang may pinakamalaking influence sa social media sa Pilipinas. Noong 2026, kabilang si Catherine sa mga pangunahing bituin ng bagong lineup ng ABS-CBN at isa siya sa mga lead star ng romance mystery series na Someone Someday, kasama sina James Reid at Maha Salvador. Marami ang excited sa pagbabalik niya sa telebisyon dahil kilala rin si Catherine sa kanyang mahusay na pagganap sa mga romantic at dramatic roles. Sa tagal niya sa industriya, patuloy pa rin siyang hinahangaan, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan kundi dahil din sa kanyang professionalism at versatility bilang actress. Samantalang marami pa ring mga fans ang natutuwang makita ang tila mas bukas na ngayon si Catherine sa posibilidad ng kanyang pag-aasawa, kasi noon parang parang wala pa sa isip niya 'di ba? Parang wala pa sa isip niya na mag-settle down, pero alam niyo kung mag-aasawa na si Catherine, masasabi natin hindi na rin siya talaga magugutom. And at the same time, magkakaroon din kaya ng prenup, no? Katulad po ng mga ibang mga artista ngayon na mainit na pinag-uusapan, si Bea Alonzo may issue ng prenup. Tapos si Kim Chiu at si Paolo Avellino hindi pa man na umaamin na magjowa sila, may prenup issue na. 'Di ba? Ngayon tinitignan natin, no, ano kaya ang magaganap kapag po si Miss Catherine ay nagpakasal na doon sa tamang taong kanyang pipiliin. Magkakaroon din kaya sila ng prenup. Pero sa tingin ko, parang mas maganda siguro, no? Pero kasi yung property kasi ni Miss Catherine na pinagawa niya para sa kanyang family, hindi naman nakapangalan sa kanya yun 'di ba? Parang base po sa mga interview, yun po ay bigay niya sa kanyang mommy at daddy, kasi parang nung nag-aartista pa siya, binenta nila yung bahay para pang suporta sa pag-aartista ni Catherine. And then ipinangako niya sa kanyang mga parents na ibabalik niya yung bahay na yun, 'di ba? Sa isang interview habang kumakain sila nung tatay niya. Doon yun kung napanood niyo po yun, pwede niyo pong balikan doon sa channel ni Miss Catherine Bernardo. Yun yung pangako niya. Kaya ay assume na talagang yung kanya pong mga pinagawang property para sa mami at daddy niya ay talagang yun, nakapangalan sa kanyang family. Kaya nga po 'di ba kumuha siya ng sarili niyang place, ng sarili niyang condo kung saan mabubuhay siya ng independent, malayo sa kanyang family. So, kaya naman kung talagang naiisip na ni Miss Catherine na mag-asawa, di mas maganda, di ba, kung settle down na siya. Pero, syempre, dapat pag-isipan niya rin mabuti kung sino yung gusto niyang makasama for the rest of her life. Kasi wala nang atrasan yun kapag nandun na sila, di ba? So, kayo po, hello po sa lahat po ng mga supporters ni Miss Catherine Bernardo, kung saan mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagbanggit di umano. At ito po ay nagdulot ng hindi kagandahan para sa lahat ng mga supporters at fans nitong si Catherine. Parang sinasabi nila na ngayon ay nagagamit na naman daw at nababanggit na naman ang pangalan ni Catherine dahil po sa isang event kung saan naroroon ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. Updates po natin. Maraming salamat po. So ngayon, let's talk about this one dahil mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media sina James Reid, Daniel Padilla at Catherine Bernardo matapos lumabas ang artikulo ng Abante News Online na may pamagat na ng uurot. So shooting the teleserye, we're working on malapit na actually, Someone Someday. Yes. Of course, my other co-stars, Catherine Bernardo and Maha Salvador. Malapit na. So I'm working on an album. James, sinadyang banggitin ang name ni Catherine dahil katabi si Daniel. Ayon sa naturang ulat, maraming netizen ang napareact sa naging kilo si James Reid habang kasama or nasa isang promotional event kasama si Daniel Padilla. Sa naturang event kasi, kapansin-pansin umano sa mga fans na paulit-ulit na nabanggit ni James ang pangalan ni Catherine habang pinopromote niya ang kanyang upcoming projects kasama ang aktres. Ang mas ikinagulat ng netizen ayon sa ulat ay tinapik pa raw ni James si Daniel habang binabanggit ang pangalan ng dating nobya nito. So dahil dito ay umugong agad ang samot-saring reaksyon online. Para sa ilang netizen, tila pang-aasar o pang-urot umano ang ginawa ni James dahil alam naman daw ng lahat na naging matinding relasyon noon ni Catherine at Daniel o mas kilala bilang Katniel. Sa loob ng maraming taon, isa sila sa pinakamalaking love team sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Kaya bago tuluyang kumpirmahin ang kanilang hiwalay
nawala yan noong 2023. Kaya naman kahit simpleng pangbanggit lamang sa pangalan ni Catherine sa harap ni Daniel ay agad napapansin ng publiko. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Gayunpaman, may mga netizen din nagsabing walang masama sa ginawa ni James dahil natural lamang nabanggitin niya si Catherine lalo na't magkasama sila sa isang proyekto. Para sa iba, masyado lamang daw ino-over-analyze ng publiko ang bawat galaw ng celebrity, lalo na kapag may kinalaman kina Catherine at Daniel. Sa video clip na kumalat online, makikitang relax at nakangiti lamang si Daniel habang nagsasalita si James. Wala ring anumang indikasyon na naiinis o napipikon ng aktor sa paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan ng kanyang ex-girlfriend. Ito rin ang napansin ng maraming fans na nagsabing mukhang mature na ngayon si Daniel pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Marami tuloy ang nagsabi na tila nakamove on na talaga ang aktor mula sa controversial nilang breakup ni Catherine. Sa katunayan, nitong mga nakaraang buwan ay ilang beses na ring na-link si Daniel sa ibang personalities, kabilang na si Kayla Estrada. At ayon sa isang report ng Abante, ipinakilala na raw umano ni Daniel at Kayla sa ilan niyang malalapit na kaibigan matapos ang isang bakasyon sa Palawan. Bagamat wala pa pong opisyal na confirmation tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Daniel at Kayla, lalong lumalakas ang spekulasyon dahil sa mga sightings nila together sa iba't ibang lugar. May mga fans na kinikilig sa bagong tambalon habang ang iba naman ay nananatiling umaasa sa posibilidad ng Katniel reunion balang araw. Samantalang si Catherine naman ay nananatiling isa sa pinaka-in-demand na aktres sa bansa kasi bukod sa kanyang mga endorsement at pelikula, patuloy rin siyang pinag-uusapan sa social media dahil sa kanyang transformation bilang independent at empowered women. Natapos ang breakup nila ng kanyang dating karelasyon na si Daniel. Nitong nakaraang birthday niya, naging viral pa ang kanyang daring at glamorous photoshoot na ikinagulat ng maraming fans at netizen. So sa kabila din kasi ng mga intrigang nakapalibot sa kanila, kapansin-pansin na parehong tahimik sina Catherine at Daniel pagdating sa kanilang personal na buhay. Hindi tulad noon na madalas silang magkasama sa interviews at public appearances, ngayon ay mas pinipili nilang ituon ang pansin sa kanilang career growth. Si James Reid naman ay patuloy din gumagawa ng pangalan bilang aktor, singer, at producer at entrepreneur. Sa mga nakaraang taon, naging mas active siya sa paggawa ng international collaboration at independent projects. Kaya naman malaking usap-usapan nang may ugnay siya sa bagong proyekto kasama si Catherine kasi para sa maraming fans, excited na makita ang chemistry nilang dalawa lalo na't pareho silang matured at versatile performers. So si James Reid at si Catherine, may ilan din mga netizen na nagsabing baka natural excitement lang lamang si James or na-excite lang si James, no? Kaya dahilan para paulit-ulit niyang binabanggit si Catherine sa event. Posible rin umanong proud lamang siya sa kanilang upcoming collaboration kaya hindi niya na malayang paulit-ulit na pala nitong nasasambit sa harapan ni Daniel. Pero syempre, hindi mawawala ang mga mahilig na magbigay ng mga malisya sa social media. Asan kayo? May ilan pang gumawa ng mga memes at edited videos tungkol sa reaksyon umano ni Daniel habang nagsasalita si James. Sa TikTok at X, mabilis na nagtrending ang ilang clips mula sa naturang event. Kasi alam natin kapag po kasi ang topic ay it's about Catherine and Daniel, talagang mabilis po talagang mabilis talaga na nagsusurround yan sa social media. At the same time, mabilis po yan na kumakalat at talagang marami pong mga invested sa nasabi pong event na yan. Kaya naman, sa mga pagkakataong ito, is ang dami po talagang nagre-react. May mga natutuwa, meron din namang hindi natutuwa. Parang feeling nila dun sa event na yon, gamit na gamit ang pangalan ni Catherine. So, kasi alamin natin na sa mundo kasi ng Philippine Showbiz Entertainment, maraming bagay na rin na hanggang ngayon ay pangalan ng Katniel. Kahit iwalay na sila, napapanatili silang isa sa mga pinakasikat at pinag-uusapang dating celebrity couple sa bansa. Kaya naman anumang interaction na may connection sa kanilang dalawa, agad po silang nagiging viral. Masyado lang siguro nating pinipersonal yung mga ganitong bagay. Siguro naman kaya ginagawa ni James yun, hindi para urutin o hindi para asarin itong si James or si Mr. Daniel Padilla, but ang kasi doon, ang magte-trending talaga doon hindi yung project na na pinopromote ni James. Ang nag-trending doon yung reaksyon ni Mr. Daniel Padilla habang binabanggit ni James ang pangalan ni Catherine. Kaya marami mga fans si Catherine ngayon ang mga nagagalit parang move on na kayong lahat, 'di ba? Pero sinasabi naman ng ilang mga showbiz commentators na parang ang laki na raw ng changes. O ang laki na raw ng pagbabagong naganap dito po kay Mr. Daniel
Padilla, hindi na siya katulad ng dati na mabilis mag-init yung ulo niya pag di niya gusto yung pinag-uusapan, 'di ba? Parang ano siya, parang hindi ganun yung magiging reaction niya. So, syempre, ano na po yan, kumbaga parang kailangan niya na mag-mature dahil nga alam natin na ano na masaya na sila sa kung sino man yung kasama nila. May mga entertainment observer din na nagsasabing maaaring bahagi lamang ito ng curiosity ng publiko dahil lumaki ang fans kasabay ng relasyon ni Miss Catherine at Daniel Padilla. Kaya naman po kung saan po sila masaya, no? At kung nakikita po ninyo na may mga ganong pangyayari, parang wag na lang natin masyadong seryosohin yung mga ganon, 'di ba? Parang parang kapag po talaga sila yung naging topic na ginagawan po nila ng mga video clips doon po sa TikTok na parang habang nagsasalita si nang naririnig niya yung reaction niya, yun yung nag-viral talaga, hindi yung sinabi ni Mr. James Reid. So anyway, kailan kaya po ilalabas yung kanilang bagong serye? So abangan natin yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.